Sa kauna-unahang pagkakataon, makapag-camping tayo sa isang malamig na lugar. Ramdam ang presko ng hangin, ang katahimikan, at ang excitement sa mga bagay na dati napapanood ko lang. At ngayon, makikilala at makakasama ko na sila sa personal. Mga bagong muka na posibleng maging bagong kaibigan at maging bahagi ng bagong alaala. Sa wakas, narito na ako. Hindi lang nanonood, kundi bahagi na. Kaya tara, samahan niyo ulit ako sa panibagong camping episode. Kaya pagdating rito nawala yung ulan. Papalit sana ako ng yung kapote ko na naman nasa loob ng compartment. Hindi ko pala nailabas. Grabe, naninigas yung kamay ko. Magsuot tayo ng ng raincoat para sure na. Kailangan ko muna tanggalin tong bagahe natin Pero isang buhatan na lang naman siguro to. Kapote, siguro kapote na lang. Hindi na ako magsusot ng pants. Andito ako ngayon sa Shell Boso-Boso. Pagpalit tayo ng jacket, resume tayo. Meron pa tayong 37 minutes para sa pupuntahan natin na 23 kilometers. Wala tayo. Welcome to Boso-Boso. Hindi makapagpatakbo na mabilis dahil marami tayong karga. Nagkaka na lang tayo, 50-50 lang. Ayan, medyo napawasan yung lamig. Nakapagpalit tayo ng raincoat. Grabe, ang lamig kanina. At saka yung kamay ko naninigas sa lamig. At buti yung ulan ay tumila. So ang destination natin ngayon ay sa Wilmis Tubilo Farm. So ngayong araw, ngayon gaganapin yung content camp ng Content Philippines. So ito yung kauna-unahang camping event para sa mga naka-content. So exclusive to para sa mga campers na merong na gumagamit tong yung content ba, yung tent na may kama, yung kung nakikita nyo is yung nakaangat sa lupa. Yung meron siyang sariling paano ko ba i-explain? Tingnan nyo lang dyan sa picture. So yan, ganyan yung content na sinasabi namin. So kaya babaybayin natin tong Marcos Highway o yung tinakilala sa Marilake Highway. So yan yung mga nagra-range ngayon, pauwi na sila ngayon. Tanghali na rin kasi. Uy, ang ganda ng fog. Yung pala doon galing lang sa usok na yun, sa nagtitinda. Saan kaya sa banda rito sa Tanay yung gagawing windmill? Yun din kasi yung reason kung bakit giniba yung yung arko sa Infanta para makadaan yung mga yung malalaking turbine. Parang hirap pumatak si si F yun Tutusin, mas magaang yung karga ko ngayon Ay, umuulan na naman. May sawa. Meron pala nasasakyan ng tricycle dito papasok. Ayan. Ay, sa may sawa. Meron kayang rito? Yung environmental fee na binabayaran. So far wala namang naningil doon sa harapan. Tayo. So meron na lang tayo 4 minutes and less than kilometer.
Pero kaya tayong rough road na madadaanan dito. Sabi, grabe, naninigas yung kamay ko. So may mga tindahan. Sana may tindahan doon sa ano, bago tayo pumanik sa mismong campsite. So ito ang rough road. Meron rough road nga. Sundan na lang natin itong tricycle ko saan dadaan. Sinusupply siyang tubig. Sana rin sa campsite, tubig lang. Kailangan ko lang ng drinking water na mabibilan. Yun lang, okay na tayo. Ang problema ko rin pala wala akong dalang sabon. Ito pala yung viewscape. Padadaanan natin itong viewscape. Ito yung viewscape. May tok-tok camper din, no? May puti. Tayo ay diretso pa. At buti, matigas-tigas naman ang lupa dito. At hindi pa siya ganong basa. Pero ingat pa rin. Dahil madulas pa rin yan. On the left daw. Ito, ridges and clouds. So, isa pang campsite din pala to. Puro pataas. Ayun, ito. Dito siguro yung dahil sa kabila. Ayan. Okay, welcome to Bilos Farm. Para lang naman tayo pumapanik ng parking area. Ayun, saan pwedeng mag-park? Ito. Doon daw. Sir Jerome. Nice meeting you, sir. Finally, na-meeting kita. Saan ang pwede? Sa gitna. Sige. So, okay, dito na tayo. So, bago ko nga pala baba yung ating gamit, ay tingnan nyo, ito yung itsura ng karga ko ngayon. So ito, nadagdag to. Itong lamesa natin medyo malaki-laki, hindi siya kasya rin sa bag. Kaya pinatong na lang natin. So lahat ng kitchen, lahat ng cooking ware natin nandito na sa isang bag. Yung electronics, lahat ng mga electronics dito ko na nalagay sa ano. Tsaka yung mga ilaw at damit nandito sa isang bag natin. So ayan, yan yung lang yung karga natin. Ay, si Papa Ray! Mamaya, daan ako sa inyo, ha? Okay, medyo challenging yung ano natin ngayon, ha? Dahil medyo malakas-lakas yung hangin. Reggie po. May stay ako lang, waka lang. Edsel po. Reggie po.
Okay, na-set up na natin tong pinaka ano natin, cot bed tsaka yung cot tent. So ngayon, ilalagay natin tong yung canopy nitong ano, nung tent kasi nung nakaraan 'di ba hindi natin kinabit dahil sa ano sa farm ay hindi naman ganito kalamig. So mamayang gabi expect natin na maninigas tayo sa lamig dito. Kaya kailangan natin ikabit to. Sorry, natumba yung camera. Lumalakas na yung hangin. So inilipat ko kasi ng pwesto. So ngayon doon ko nilagay sa kabila yung tent natin kasi nandito yung magandang view. Ayan oh. So para pagka umano tayo rito lumabas, ayan kagad yung una makikita natin. Isa sa mga nadagdag sa gamit natin ay itong bago nating sleeping bag. So naka-indicate dito na for 20 degrees Celsius to 14 degrees Celsius yung temperature nito. So hinanda natin to para dito sa lamigan. Para may dalawang option tayo ng sleeping bag. Yung isang pang summer tsaka isang pang taglamig para hindi tayo nahirapang matulog. Kasi nung nakaraan hindi natin dinala yung ating sleeping foam. So nangyari yung gamit nating sleeping bag is yung manipis lang from Brown Trekker. Ay nangyari nung gabi ay pumapasok yung ano yung lamig sa ilalim. Ang brand nito ay Moby Garden. Ito pa yung isa sa mga dagdag sa ating gear. Kaya na tayo ng bago lamesa, medyo malaki-laki. Ito yung nakalagay doon sa ibabaw ng ano natin kanina na waterproof bag kasi hindi nga siya kasya sa loob. And para malaki-laki yung galawan natin, marami tayong pwedeng pagpatungan. Naisip ko lang na hindi ko na buuin yung isang upuan, so dito na lang ako sa may kotbed upo. Okay naman eh, tsaka okay naman dumabuksan to dahil mukha naman walang insekto dahil mahangin ngayon. So para mamaya o kaya kinabukasan ay bawas tayo sa mga lilikpitin. So dito na lang. Ito na lang yung lamesa natin. Usudan na natin. Siguro ang ilalagay ko na lang is yung maliit na upuan na dinala ko na foldable din. So yun, hindi ko na dala yung camera. Cellphone na lang muna. So bumaba ako dito, meron tindahan dito sa tapat. So nandito yung yung campsite sa taas. Ito yung daan. So bababa muna tayo at bibili tayo ng makakain at yung mga kulang nating gamit. Dito kay Nanay. Nay, ano pangalan niya, Nay? Flor. Okay, Ate Flor. Yan, dito lang sa tapat ng nung campsite na pinuntahan natin. Okay, nakabili na tayo ating kailangan. Bumili lang tayo ng mona at saka palaman. Yan yung magiging lunch muna natin for today. Dahil hindi naman tayo nagdala ng lulutuin. Para ma-enjoy naman natin yung marami tayong kikilalanin eh. Para tayo mamimit sa bagong kaibigan ngayon. So ayan, pabalik tayo ngayon sa campsite. Lalakad na tayo pabalik. Ayun. May lalo lumalakas. So nakabalik na tayo rito sa pwesto natin. So ito, magmumuna na tayo. Dalawang piraso. Pagkatapos ito, palit tayo damit, tsaka ayusin natin yung mga ibang kailangan ayusin natin. Ako.
tayo nagdala ng lulutuin. Pero may pabigas. Ayan o. So obligado tayo magsaing mamaya dahil masasayang to maganda hindi natin niluto. So sa Balakang nakapag-ayos-ayos tayo. Ayan, kompleto na. Ngayon try natin umikot-ikot. So ayun yung registration nandito. So natin yung mga setup nila. Sir, ano name niya sir? Warren. Reggie po. Warren. Reggie po. Try natin makakuha nitong ganito para hindi na tayo magdadala ng tarp. Di ba? Oo, yung owning ito din yung apple ko dito sir eh. Ayun yung sa akin naka-owning pa ako eh. Anong menu niyo po ngayon? Bisaya to na luto, udong. Oh, udong. May sabaw na may sayote. Tsaka ito, namitan natin kanina yung tao ito sa kapila. Ayan. Ganda rin yung setup nila. Sa kanila mga aesthetic, sa atin wala. Yung sa atin setup natin chop suey. So ito ito yung maganda eh. Ayan yung top box na nagiging lamesa. Dito si ito yung pwesto ni Sir Jerome. Ito yung kala Sir Jerome tsaka kay ma'am. Yan, together we ride. Ayan. Actually, sa kanila ko nakita yung setup na content. Yung kaya Vidalido rin yung natin yung brand kasi yung una, yun yung gamit nila. So kaya nakaano na sila Desert Fox. Sa pagkakaalam ko, may raffle mamaya and yung magiging premyo is Desert Fox na content. Ano name niyo sir? Jerome din. Kay Jerome. Para kay ni Sir Jerome. Reggie po. Sir Reggie. Okay. Thank you. Ito yung sa kanya. Ayan. Simple lang din. Yung sa kanya naman kulay khaki. So may dalawang kulay ito, di ba? Yung black at saka yung Vidalido rin. Tingnan niyo yung mga setup ng PG1 nila So yan. Ito may lalagyan ng rin sa gilid. Yung side pannier niya pwedeng gawing lamesa. Kung gusto mo lang huminto-hinto sa gilid, ayan, may lalagyan ng kape, baso. Pwede ka na pahinga. Pwede ka na mag-relax. Ganda. Tsaka ito, tingnan nyo. Merong ilaw sila nakakabit dito sa mga nila. Ganda. So, ginawa niya, ito ibang brand eh. So, ang brand na nakasulat sa kanya di ko alam kung Time and Life lang yung nakasulat sa pero ito yung logo. Paki-comment nga kung anong brand yan. So, ayan. Ang ganda. So, hindi mo na rin kailangan ng awning. So yun na, ibubuka mo na lang yung dalawang side para meron ka na shelter. So ito, Desert Fox din ito pareho kami ng tarp. Hi, come to one. Ayan, panoorin nyo. So ito yung setup nila, simple lang din. Ito may sarili na shelter. So ano to, Desert Fox din, no? Desert Fox na So ito maganda pala. Kasi pagka hindi na-hassle magdala ng ng tarp di ba? Vidalido rin kasi nun sa atin. Pero isa kanya, yung meron iba yung yung canopy. Ito guys, kanina ko pa gusto mong lapitan pero busy para sa ginagawa niya. Si Boss Clyde po. Hello po. Na-miss ko po. Na-meet ko na rin po siya. Anong name sir? Reggie po, Reggie. 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 Anong page mo sir? Ako si Reggie. Si Reggie lang to. Si Reggie lang. Ito sticker ko. Okay, sige. Dito. Yun Ayan. Kambing tayo. Sige sir. Sir Reggie. Shoutout pre. Ayan. Grabe. Nakaka-starstruck talaga kapag yung mga napapanood mo lang dati sa videos, ngayon ay nakakausap mo na mismo in person. Tulad nila ako si Clyde at Papa Ray na siya rin nag-host ng programa. Maraming salamat sa inyong pagdalo rito sa ating ngayon sa ginawa ni Sir Coy Mendoza. Si Sir Coy Mendoza lang ang tayong nakaisip ng ganitong pagtitipon natin. So yung mga papa, ipapakilala ko pala sa inyo si Sir Coy Mendoza ng Montana Outdoor Gear. Yan, tawagin ko lang Sir Coy. At dito rin inintroduce ni Sir Coy ang magiging bagong produkto nila na Montana Cot Tent. Subukan din, dalawa. Basta 300 kg lang. Ang climate natin, kinoconsider natin yung climate natin is tropical. Expect natin, mainit. Dalawa. May maganda din i-drive. Mainit talaga sa Pilipinas. May privacy ka na. Ito ganun na siya. Pwede ka nang mag-ano na lang po. Ayan, double yung kanyang door. Tapos, naka-mesh siya, tapos meron pa rin siyang isang layer sa loob. Ayan po yung advantage natin kay Montana na pinagawa. Ayan, nabubuksan din yan. Yari, talagang sobrang in sa camping natin. Ayan, pwede siyang fully mesh. Tapos ang ginamit pala natin na material para sa police aluminum na rin. So kinoconsider din talaga natin yung weight.
So ganyan siya, ganyan yung naging idea na napag-usapan namin ni Sir Jeff. Dating niya yung sa considering yung climate natin, yung kung ano yung maganda na design para during summer kasi kinoconsider din natin yung klima sa Pilipinas. Ayan, ito yung ilalabas natin. Siguro March or April, mga ganun. At syempre, hindi pwedeng mawala yung mga freebies at ang mga paraffol. Nagkaroon din ng pagkakataon na magpakilala ang bawat isa at magbigay ng konting kwento tungkol sa kanilang mga sarili. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po. Year po. Ako yung daddy ni Southern Turn. Ay, ito na pala, katabi ko na! Ayun, Southern Turn yan pala. ZD na lang para madali. Papa, gusto ko magkwento ka rin, ha? Kwento? Baka ang kwento eh. Magandang hapon sa inyo. Ako nga pala si Clyde. Yun na rin kasi yung page ko. Ako si Clyde. Magandang hapon po sa lahat. Ako nga pala si JB Samson. Nagana Botas. Ang gamit kong content, Idali po. Reggie po o kaya Rich po? Sagabal yung trabaho Meron din, sir, meron din baliktad. Yun yung problema nyo, oras. Meron namang problema, panggala. Di ba? May oras pero wala panggala, wala pang camping. Ay, kaya mahirap. Pinag-direct Chico. Budget yan. Kung budget, pwede yan. Walang bayad yung pinupuntahan yan eh. Yun, maganda yan, maganda yan. magastos sa gas. So yun, salamat. Yun, maraming salamat, Sir Reggie. Thank you, sir. Ay, pa-picture ka mo kami. Ay, sige, okay na po, okay na po. We are the Content Philippines! Come and join us! So time check 4:12 na ng hapon. So isasain ko na tong yung binigay na bigas. Papa Ray, pwede ako tumulong ha? Tara, papa. Yun o, yung Coleman na black. Andun yung natin eh. Liempo. Yung Coleman dadan rito. Pasunod ako, papa, okay lang? Sige, okay lang. Thank you so much. So, ito na yung mga liempo nakakainin mamaya. Let's go. Masasarap yan kasi si Papa Ray mag-iihaw eh. Para share baka naman. First sa Fora Share. Nga pala guys, pakilala ko muna sa inyo personally si Sir Jero. Ayun, Daddy J po. And together we Siya ride pa motovlog po. nag-invite sa akin dito. Nakaluto na kami ng inihaw. Ngayon, sasala ko yung sinaing. Kanina, hindi ko naman nahugasan ko lang siya kanina. So, mangyayari sa amin, right? Doon, magpe-prepare sa gitna. So, ayun. Ayan. Naglo-long table doon. Mamaya pagkasain ko, ayusin ko to baka isama rin natin to lamesa natin doon sa gitna. So, ayan. Saing muna tayo para kasi kanya-kanya saing eh. So, yun, ready na kami. So, ayan. Ito yung kasi namin, no? Dito kami magsama-sama kumain. Parang ito na yata ang pinakamasarap na inihaw na tikman ko. Siguro hindi lang dahil sa pagkain, kundi dahil nasa gitna kami ng isang malawak, tahimik at napakagandang lugar. Yung hangin, presko. Yung lamig, ramdam mo hanggang buto. Pero alam mo kung ano talaga ang nagpapasarap sa lahat? Hindi lang yung inihaw, kundi yung mga taong ngayon ko lang nakilala. Yung mga kwentuhang walang pilitan. Yung mga tawanan na totoo ba? Minsan, hindi lang pala sa pagkain nasusukat ang sarap. Nasa sandali, nasa lugar, at nasa mga taong nakakasama mo. Okay, time check is 12:10 ng umaga. So ngayon pa lang ako hihiga. Sila Papa Ray ay nandun pa rin sa nagkikwentuhan pa na sila ro sa labas. Ilan-ilan na lang naman sila ron. Ang karamihan ay nagpahinga na rin. So nandito na ako sa loob ng tent. Grabe,
Yumayanig yung tent natin dahil sa lakas ng hangin sa labas. At sana hindi tangayin yung ating tarp habang tayo natutulog. So good night naman na, and bukas tingnan natin kung ano itsura nito sa umaga, and hopefully sana maganda panahon. Okay, good night. Good morning uli. Ikot-ikot muna tayo habang nagpapakulong tayo ng tubig. So ito yung itsura nito pag umaga. Pakita ko sa inyo. So ayan. Itong lugar na to is nagkakaroon daw ng sea of clouds. Pero ngayon kasi is malakas yung hangin. Kaya wala. Hindi natin nasaksihan. Grabe. Kagabi dinilubyo kami ng hangin. Nakailang bangon ako dahil yung isang peg ng tent is tatanggal. So dalawang beses ko kinabit. Yung iba mga natutulog pa, pero yung mga gising na rin. SF yun dito. Ikot tayo, lakad-lakad. Yung hangin kagabi is parang pag ganun eh. So para tinutulak yung tent natin. Nung natanggal yung peg, pakiramdam ko tutumba ng hangin yung tent natin. Kasi yung mga ilaw pa natin Rexor 5 yan. Mga ilaw pa yan. Yung isa mahina na. Yung isa sa likod na kinabit ko natanggal, nasira yung sa lakas ng hangin. Ay, ilaw ba yan? Ilaw ba yan? Nakarating dyan ang layo. Ang layo na inabot ay di nagtuloy-tuloy pa ron. Grabe talaga lakas ng hangin kagabi. Oo, lakas. Nagising ako eh. Good thing, ito shelter natin, itong canopy is good pa rin. Hindi na bali yung pole natin, pati yung sa likod. Kasi yung pagkaya yung bumagsak, eh sigurado bangon tayo nun. Ngayon magano muna tayo sa lapat. Tsaka tayo kumain ng breakfast. Then after nun, start na tayong maglikpit pa isa-isa lang. Dahil ang namin daw rito is 12 o'clock ng tanghali ang out. Sabi ni request ni Sir Jerome, sabay-sabay daw kami. Alright. Tanggalin na nga natin to. Panira tong plastic na to sa view eh. Ayun kasi natira kong yan kasi natira kong tinapay kahapon. Sinapit ko ay para hindi makalikot ng mga aso. Medyo okay din pala tong Tita Lulu's arroz caldo, instant arroz caldo. Ang sarap ng lasa niya, pero yung texture niya is medyo sticky and slimy. Nabili ko lang to sa Super 8. Kakain na tayo. Pakita ko sa inyo yung CRT.
O yun, pop-up camp. Ganda, no? So dito, may pababa rito. So dahan-dahan dito dahil hindi even ang mga steps. Dito sa bandang likod yung CR. So saan iba na gumagamit. Tapos may mga alaga silang ano rito, mga pugo. Ang dami. So yung CR nila, yan. Alam ko isa lang eh. So okay naman may tubig, okay naman may bibigay. Ayan. Kaya natin. Oh. Isa na lang natin mamaya. At tayo ay babawas. Okay, success. Balik na tayo ron. At hindi ko pa alam kung ano pa yung magiging ganap namin mamaya. Pagka nagising na lahat. So ayan, tingnan nyo kung nasan tayo. Whew. Pero pa doon sa baba. Ayan sila sa baba. Tapos may isang TP house doon na pwedeng rentahan. Hindi lang natin alam kung magkano. Siguro bisitahin nyo na lang yung mga rates sa kanilang Facebook. Lalagay ko na lang dyan sa description or sa comment section. Hindi tayo mag-ano. Huwag to. Oh, pero mag-unti-unti na ako yung mga kailangan lang. Grabe, nakasama. So ito yung setup natin. Medyo magulo-gulo dahil nga sa lakas ng hangin kagabi, yung mga binabana natin lahat ng mga gamit. Kaya yung pati yung mga bote-bote ay nakakalat. Unti-untiin na natin tong ano, yung mga kailangan likpitin, pwede na natin likpitin para hindi na tayo mahirapan mamaya. Okay. May chibog pa dyan? Chibog. Polo. Sisig. Ayun, nagkapinakaro ka din. Kamain ko na. Pero nung nag-ano kami, nung nag-unbox kami rito ng Montana, Kasi ano yun eh. kasi basta January, February, ano ko talaga rito. Breakfast muna. Ay, birthday pala niya. Kaya nga eh. Gulat kami. Sabi niya, Papa, alas 12 na. Birthday ko na. Seryoso ba? Ayun na. Hindi ko ba nag-birthday ah? Buti nga pinayagan ako eh. Pinicturean ko eh. Ito yung mga visitors ko sa birthday. Maraming salamat sa lahat ng dumalo. Kain kayo, huwag kayo mahiya. Pahabol ako pa birthday kay sir. Isang ano, long sleeve to ano? Apo, happy birthday po. Pang mo to Jersey, ayan. Pa-birthday daw sa akin. Thank you sir. Salamat. Ako talaga mabagal. Salamat po sa pag-imbita. Salamat po sa pag-imbita sa birthday mo. Sa next year po uli ah. Sige po. So nakapaglikpit-likpit na tayo. Yung ano na lang natin ito. Sunod na natin yung content natin. Ito sila kamtuhan. Nauna na. Ang bilis maglikpit oh. Nakaseta sila rin ah. Naglilikpitan na rin. Takbo ka dun oh. Doon oh, ganon. Glider. Yan, tutuloy mo na. Wait lang pre, patayin ko muna electric fan. So okay, nakapack up na tayo. So ito na ulit yung setup niya ano. Mas bumaba na yung karga natin sa likod dahil nabawasan na tayo ng gamit. So ayan. Okay, ready to go na tayo. Ano na lang tayo, gear up na lang. So okay, nakalabas na kami ng Maysawa Street doon sa pinanggalingan namin doon sa campsite to Vilo Farm. May mga ilan pa tayong kasabay rito pero mayat maya maghihiwalay na rin kami.
Sila papare ay naiwan para pero ready na rin silang umalis. And hinihintay lang yata nila matapos mag-ipake sila Sir Jerome. Grabe lakas ang hangin. Yes! Pinatay tayo ron. So yun, nakalagpas na tayo ng Manukan. So sa mga nakaabot rito maraming salamat. Sana maulit-ulit yung mga ganitong event. Ako ay nag-enjoy. Tama kayo, sana narinig nyo. Birthday ko ngayon. Parang dyan ako nag-celebrate ang aking birthday. Ayan. Pero syempre pag uwi natin magsa-celebrate na rin tayo kasama ang ating pamilya. Syempre hindi pwedeng wala yun. Kaya maraming salamat kila Boss Koy ng Montana Outdoors, kay Papa Ray na finally na-meet na rin natin, at si Sir Jerome na nag-invite naman sa atin para makasama tayo rito sa unang event ng Content Philippines. And I'm sure mauulit pa yan. So God bless and stay safe. Hanggang sa muli, si Reggie Lanto nagpapaalam. Sabay takbo ng mundo.